Okay. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Kamusta kayong lahat? At ngayong pag-uusapan natin at ito na nga. Etong si Junel ay si Dilima yung parang medyo maangas na naman. Kasi syempre, alam niyo naman to dati pa to maangas. At ang mga kasama niya diyan sa yung parang nagrereklamo patungkol dito sa sa Supreme Court. Biruin mo, pati yung Supreme Court inaano na nila. Parang binabanata nila kasi parang sinasabi na ito ni Dilima masyado daw pakilamero itong Supreme Court pagdating dito sa impeachment court. Sa impeachment trial. Hindi naman mangingialam yan kung tama yung ginawa ninyo. 'Di ba? At bago tayo pumunta diyan sa balita na 'yan, gusto ko lang pong sabihin na konti pa lang ang nakasubscribe sa atin tsaka sa nanonood. Kumbaga parang wala pa sa kalahati na nanonood dito sa ating channel ang nakasubscribe. Kaya please subscribe muna dito sa aking channel bago tayo magpatuloy. At huwag niyo na rin kalimutang mag-like and i-share yung video natin para mas marami tayong nakakaalam. Mas marami tayo, mas masaya. Okay po ba 'yon? Yon. Okay, thank you. At dun sa mga aking mga minamahal na subscriber na ay maraming salamat sa pagsuporta dito sa aking channel. Tuloy-tuloy lang tayo, share lang ng share para mas masaya, mas masaya. Diba? Pag mas marami tayo diyan sa comment section at mas marami tayo nanonood, okay yun. Diba? Maganda yung magsasagutan tayo. At minsan pinagtatanggol tayo ng mga tropa natin dyan sa mga mga walang kwentang comment. Okay lang yan. At ganyan talaga sila. Magpapakawala talaga yan, magpapakawala hanggat merong naninindigan sa katotohanan. Siyempre, ninatamaan sila eh. Ano pa bang gagawin niya mga yan? Bago tayo magpunta dyan, paano muna natin to? Basahin muna natin tong Ayan o. Ito kasi yung report ng Commission on Audit. So sinasabi na ito nga si BP Sara o yung kanyang OBP o yung Office of the Vice President walang ginawang masasabi natin na anomalya, 'di ba? Tapos dito sa isang ito na yung report na yan. Ito yung we please to transmit the annual audit report of the Office of the Vice President for calendar year 2024 in compliance with Section 43 of the Government Accounting Code of the Philippines. So, yan yun. So, attach the dependent report. Ayan. Ito na yung isa. Ito na yung opinion, okay? Ano to? Walang wala palang address. So, we have audit the ano yan? Accompanying, tama ba yung basa ko? Accompanying financial statement of the Office of the Vice President, OBP, which comprise the statement of the financial position as at December 31, 2024, and the statement of the financial performance states of cash flow statements are charged in net assets equity, statements of the comparison of the budget and actual amount for the year then ended, and notes the financial statement including a summary of signification accounting policies. Ito na yung opinion. In our opinion, the accompanying financial statement present fairly in all material respect the financial position of the OBP as at December 31, 2024, and its financial performance, cash flow, charges in net assets, equity, and comparison of the budget and actual amount for the year then ended, and notes the financial statement including a summary of significance accounting policies in accordance with the international public sector, tama ba? Okay, accounting standard. So, basis.
Ito daw yung opinion. So, ayan na. Nag-ano daw sila? Alam mo yun, nag-audit sila. At wala naman silang nakita. Ito. Basis for opinion. We conducted our audit in accordance with international standard of Supreme Audit Institution. Our responsibility under those standards are described in the auditor's responsibilities for the... Sige, ano na yan? Tapos na yan. So, sinasabi dito ng... ng COA, wala daw... i-summarize na lang natin wala daw anomalyang ginawa yung Office of the Vice President. Okay? Tapos, ang sinasabi pa nga, within 3 years, ang OVP o Office of the Vice President ang may pinakamataas na rating pagdating diyan sa pagdating sa financial o ang ibig natin sabihin pagdating sa pagpapatupad ng budget. Okay? So walang anomalyang ginagawa o walang anomalyang ginawa ayon sa COA ang Office of the Vice President. Ngayon, kung naglabas na ang COA ng ganito ng syempre, ano pa bang i-impeach natin kung naglabas na ang COA na wala naman silang ginagawang anomalya? Kasi yung impeachment na yan, dyan yan patungkol sa budget ng Office of the Vice President. Kung saan daw dinala. Ayon sa COA, wala naman. At ang OVP pa nga daw ang may pinakamataas na ratings. So bakit nyo pa itutuloy itong impeachment? Kagaya nito ni De Lima na pati Supreme Court dinadarag. Ano to? Di ba meron pa tong parang kinakaharap na kaso si De Lima. Parang meron pa siyang, alam mo yon. Tapos ngayon nag-iingay-ingay na naman siya. Sorry na wala yung ko dito, yung kopya ko eh. Anyway, siya ngayon ang parang nangunguna pagdating dito sa may impeachment ni article of impeachment. Parang ang Supreme Court nga, pati yung COA nagsalita na patungkol diyan, nagsabi na walang anomalyang ginawa ang OVP, especially si VP Sara. Ngayon, ito namang Supreme Court naglabas na ng parang statement nila pinagpapaliwanag nila ang Kamara patungkol diyan sa impeachment. Kasi nga naman lumagpas nilagpasan nila yung una, nilagpasan nila yung pangalawa, pangatlo, tapos pagdating sa pang-apat, doon nila pina-impeach si VP Sara. Okay. Kaya nagtataka kaya pinagpapaliwanag ng Supreme Court ang Kamara, bakit nyo parang minadali? 'Di ba? Kung meron palang mga una pa, bakit hindi yun ang inuna nyo? Ba't tumalon kagad kayo sa pang-apat? Tapos sila parang walang pakialam. Basta ang magawa lang nitong mga kongresista na to, masira ang pangalan ni VP Sara. Wala na silang pakialam sa katotohanan. O wala na silang pakialam, especially dyan sa COA report dito sa Supreme Court na nagtatanong kung bakit yung ginagawa yung mga yan. Diba? Ngayon, kung meron ng COA report na walang anomalyang ginawa ang OVP, bakit nyo pa pinipilit yung impeachment? 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yun. Bakit nyo pa pinipilit kung wala naman palang anomalya? Ano to? Tanga? Napakagago nyo rin talaga no? Kasi kaya nyo nga pinipilit yung impeachment dahil may nakita kayong anomalyang ginawa ni VP Sara patungkol sa budget. Naglabas yung COA ng wala naman daw. Tapos high rating pa within 3 years. Boom. Puta, pahiya sila Pahiya yung mga animal sige, panoorin natin tong video na to na ito yung nagsisigaw-sigaw na naman to si Aling Junel. Ewan ko dito sa Aling na to hindi, wag ka na alam mo yun, wag mo nang piliting maging relevant. Wag mo nang pilitin kasi irrelevant ka na
Ang dami mong kaartihan. Diba? Pasigaw-sigaw pa nga yun nun sa ano eh. Kulong yun ako! Oh, China yan. Sige, panoorin natin to. Rosalie, bakit nagpahayag ng concern si Congresswoman De Lima sa direktiba ng Korte Suprema? Ella, nagpahayag ng pagkabahala si mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima sa direktiba ng Korte Suprema sa House of Representatives kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President. Kasi alam nyo, parang bumaliktad na yung ano dito eh, yung lamesa. Alam mo yun? Kasi nung una, sila yung ano eh, yung Congress, sila yung parang push na push. Yan sa impeachment, sila na nga daw. Di ba si Castro nga in-interview, impeachment yan, impeachment. Pagano'n ka na pa si Gago eh. O ngayon, nasa na si Castro? Nga. Ngayon, tinatanong ngayon sila ng Supreme Court o pinagpapaliwanag doon sa mga ginawa nilang proseso pagdating sa impeachment. 'Di ba? Hindi 'di ba? Kung okay naman sana yung nasa due process o maayos yung pagkakaproseso nila patungkol sa impeachment, hindi mangingialam yung Supreme Court. Tama naman eh. Kung tama, walang pakialam yan. Okay, sige, tuloy nyo. Mali. Nakita niya mali. Kahit pa paano naman itong Supreme Court, pa rin, patas pa rin pagdating dyan. Hindi naman natin sinasabi na pabor sa atin dahil ayaw nating ma-impeach si BP Sara o ayaw nating ituloy yung impeachment trial. Wala tayong problema dyan. Matuloy kung matuloy. Kahit nga si BP Sara gusto niya matuloy eh. Para magkalabasan ng baho eh. Pero hindi nga eh. Ito yung due process, hindi nila ginawa. So, hindi talaga matutuloy kung ayaw nilang sundin yung tama. Simple, mag-file lang kayo. Tapos, ito pa, may supporting statement pa yung COA dahil nga naglabas na sila ng report na wala naman talagang ginawa ang OBP. Edi, dawindang sila ngayon. So, sila naman ngayon ang parang nagigipit o naiipit dito sa panahon na to kasi nga, yan ang napapalaan yung kademonyohan ninyo. 'Di ba? Puro kayo pamumulitika, puro kayo pambabastos o pambababoy dun sa ali, wala namang ginagawang masama, nagtatrabaho lang. Bakit? Bakit nyo ginanon? Kasi nga naman, ang hirap kalaban niyan dahil ang lakas. Ayun na lang ang pag-asa nyo para manalo kayo sa 2028. 'Di ba? Hindi nga lang si BP Sarang inatake nyo, pati si Pastor eh. Kasi alam nyo, malakas din si Pastor. Ngayon, talagang itong tatrabahuhin nila, si BP Sara, wala na silang pag-asa pag hindi na na-impeach. Diba? Wala silang pag-asang manalo pag yan si BP Sara, hindi nila nadungisan. Ayun lang ang pag-asa ni Tamba, yun lang pag-asa ni Ontiveros. Na ma-impeach dapat itong si BP Sara, wala alangan Tignan mo nga yung Ali hindi naman parang aligaga, wala siyang, alam mo yun, relax lang. Tapos itong Kamarap, tsaka hindi mapakali kaliwat kanan ng ang tawag dito, papreskon, kaliwat kanan ng pagsasalita, kaliwat kanan ng banat. Pero ang gobyernong ito, pinagtutulungan yung iisang tao. Hindi nyo kaya? Nasanib puwersa na kayo, presidente, sa Tambaluslo, sa Kamara, ano pa ba? Pati si Claire, butsang inang yan. Sama-sama na silang lahat na bumabanat dyan kay BP Sara pero hindi pa rin nila mapabagsak. Bakit? Walang ginagawang masama. Kayo ang babagsak kasi kayo may ginagawang masama. Imbis na magtrabaho kayo, pamumulitik ang ginagawa ninyo. Sara Duterte, karamihan umano ng direktiba ay nakapatungkol sa Kamara. Kwenestyon ng inaasahang uupong House Prosecutor sa paglilitis ni VP Sara ang order ng kataas-taasang hukuman. Tanong din nito, hindi kaya kataas-taasang hukuman na yan sumobra ang pakikialam ng
Sumobra daw ang pakikialam. Sino nagsabi? Korte Suprema sa proseso ng impeachment na nanggaling sa House of Representatives. Ilan sa pinasusumite ng Korte Suprema sa Kamara ay ang status ng unang 3 impeachment complaints na inihain ng private citizens laban kay VP Sara. Ang eksaktong May si gago. sa kung kailan ini-endorso ang mga ito ng House members. At kung may O, tignan mo, puro mga ano yun, mga komunista eh. Oh, pansinin mo. Yung mga talaga namang galit na galit kay BP Sara yung mga komunista. Bakit? Kasi tapos sila dyan. Oo. Tapos sila, bakit? Tapos sila, pag upo ni BP Sara, sila, tutugisin talaga yung mga animal na yan. Kasi yan ang salot sa lipunan eh. Pucha na wala yatang, hindi mo alam parang ngayon lang sila sa panahon na to, na nahimik, na yung alam mo yun, lahat na lang ng presidente binatikos ng mga animal na to. Pero nanahimik sila ngayong panahon ni Marcos. Bakit kaya? Ayan ang malaking tanong. May pakimkim? May pakimkim, kaya... O, diba? Tahimik sila ngayong panahon na to pero nung mga iba nga, si Erap, si Gloria, lahat pucha. Lahat binabanata ng mga to Pero ngayon, tahimik sila. No? Napansin nyo, walang mga sunog-sunog na, anong tawag doon? Yung itsurang yung sinusunog-sunog nila. Nangyarihan ba ang Secretary General na magpasya kung kailan i-endorso sa House Speaker ang anumang impeachment complaint? Nauna nang nagpahayag ng kahandaan ng Kamara na susunod sa utos. Kasi itong Secretary General na si Velasco parang kumbaga siya yung magse-send o magpapasa ng impeachment doon kay Tamba. Parang siya yung aangat doon o magbibigay doon. Ngayon, ang nangyari kasi, umamin na to sa ibang balita Parang sinabi niya, may nagsasabi daw sa kanya na yung mga una, yung pangalawa, yung pangatlo, wag daw munang ipasa. Kasi nga merong one year ban no. Pag pinasa daw nila yan, matatagalan. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Parang ngayon pa lang ulit sila makakapagpasa ng impeachment. Tapos, hindi ko alam kung nadulas o umamin na dahil naiipit na siya bakit pa pinatagal mo yung impeachment ng 1, 2, 3? Ang sinasabi naman niya, ay hindi kasi may nagsasabi sa akin na wag ko daw muna ipasa. Kasi nga meron daw silang ilalabas pa na bagong impeachment na yung mas malakas o yung mas maraming mag-award. Parang ganun yata yung pagkakaano mas maraming parang susupport, parang mas maraming mas malakas. Gawin na lang natin ganun. Parang mas malakas yung impeachment na daw na yun, yung pang-4. Kaya wag daw muna ipasa. So ihintay pa daw natin yung ibang mga kongresista na pumirma. O na hindi ko pumirma ba o Basta parang ganun. Basta ang sabi niya kasi nagpapahintay daw yung mga kongresista doon sa pang-4 na impeachment. So ngayon, siya, nilaglag niya na yung mga kongresista na sino kaya yung mga nagpapahintay na yun? Okay sana papasok sana yan, lulusot sana kung mga unang impeachment, yung isang impeachment lang, tapos yung yung dulo na, yung which is sa nito na pang-4. Lulusot sana. Hindi. Nakita nung Supreme Court na alam mo yon na bakit ganito to? Bakit parang hindi maayos yung file nila o yung wala sa due process yung ginagawa nila. Ngayon, pinagpapaliwanag sila. Yung Kamara na bakit ganito yung ginawa nyo patungkol dyan sa impeachment. Tapos biglang sagot nitong mga masyado daw pakilamero, masyado daw sobra daw pakikialam ng Supreme Court. Dapat naman kayong pakialam. Ano bang gusto nyo? Kayo masusunod? Kayo na Supreme Court. Utangin ng mga to. Diba?
korte yan eh. Siyempre dapat nasa due process yung ginagawa nyo. Ayaw nyong pakialaman kayo. Bakit? Okay na inan nyo Masyado kayong mayabang. Hintayin nyo talaga. Once na... Sabihin ko ma-overdose Hindi, once na makaupo yan si BP Sara sa... Ewan natin, malay mo. Mas mapaaga. So okay sana kung mapaaga, no? Payag ba kayo doon? O, 'di ba? Pag baka makaupo si BP Sara, sabihin natin 2028, tapos talaga kayo lahat. Anak ng tinapa kayo. Kaya ngayon pa lang umaatake na sila ng umaatake. Kasi hinahabol nila yan Hinahabol nila yung impeachment Pucha bumaliktad. Dahil sa mga katarantaduhan nila ngayon, sila ngayon ang pinagpapaliwanag ng Supreme Court. Ng Korte Suprema, kaugnay ng mga petisyon laban sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Samantala, naniniwala naman si Manila 3rd District Representative Joel Chua at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi dapat maging dahilan ang resolusyon ng Korte Suprema para i-delay ng Senate Impeachment Court ang impeachment trial. Wala na talaga, mga diktador kayo masyado. Wala na kayong sinusunod na batas. Supreme Court na nga ang nagtatanong sa inyo. Supreme Court na nga ang nagtitingin diyan o nagsasalita patungkol diyan sa ginagawa nyong impeachment. 'Di ba? Ang kini-question kasi tingin ko lang naman ang kini-question dito ng Supreme Court, bakit hindi tama yung pagkakaproseso nyo? Bakit hindi tama yung pagkakagawa nyo doon sa impeachment? Kasi pang-apat na nga Nasaan yung 1-year ban? 'Di ba? Yung pa lang wala na kayo Isang impeachment lang sa isang taon. Ganun. Tapos ginawa nyong 4. Ano kayo, mga gago? Gago talaga kayo. Kasi ganun lang kasimple yun Hindi nyo inayos. Kaduda-duda. Tapos naglabas pa yung COA. Tapos na kayo ngayon. Bakit nyo pa ipipilit yan kung naglabas na yung COA ng report? Huwag nyo na ipilit. Pilit kayo ng pilit Mga tanga kasi kayo Umaasa rin silang maglalabas ng desisyon ng Korte Suprema pabor sa mga miyembro ng House of Representatives na nag-impeach sa Vice Presidente bago pa man mag-umpisa ang paglilitis. Magpaliwanag muna kayo. Maraming salamat, Rosalie Coz. Di ba? Magpaliwanag muna sila na bakit nila ginawa yun, bakit ganyan ang proseso. Bago tayo bago magtuloy sa impeachment. At isa pa nga sa pinakamalaki diyan yung alam mo yun, yung anong tawag dito, itong COA report. Ito na yung nagpapakita na wala talagang ginawang masama itong Office of the Vice President. Ang tanong ngayon, yung Office of the President ba mayroong COA report? Meron ba silang ganyan? Ay putya, baka kulang ang panahon ng COA para i-audit yung Office of the President. Kasi sa dami ng anomalyang ginawa niyan, ewan ko na lang Kasi kita naman ng mga tao, ramdam naman ng mga Pilipino. Yung sa flood control project na lang, 'di ba? Sa flood control project na yan, 5,500 daw ang flood control project. Putya, domestic, bumagyo, ayun. Napatunayan na wala talagang flood control project kasi kung meron, malilesen yung baha. 'Di ba? Pinagyayabang niya pa yan Ayun ang problema Ang ginagawa kasi ng administrasyong to, ang yayabang. Puro lang sila yabang, puro lang salita, pero pagdating ng panahon, wala naman tayong makita. O wala naman silang mapakita. Kaya nga tingnan nyo, si Auntie Claire, puro na lang puro na lang banat kay BP Sara. Bakit? Wala naman siyang may re-report sa taong bayan na na magandang ginawa ng gobyerno Kaya ang gagawin niya na lang ngayon, para meron siyang may trabaho siya, babanatan ng mga Duterte. 'Di ba? Walang hiya. Isipin niyo to kung gaano kabastos yang ali na yan Yang si Pangulong Duterte sinabi daw na nanghihina daw kasi tapos pumayat. Tapos sasabihin niya, ay dapat po mag-exercise na lang ang Pangulo. Ang dating Pangulo. Kita mo kademonyo ng putang inang yan, 'di ba?
Demonyo yung hayop na yan. Paano 80 years old pag-exercise, okay ka lang, te? Lakad-lakad. Oo, naglalakad-lakad dyan. Pero yung sabi mo exercise, ikaw mag-exercise kasi yung taba mo na eh. Ano ka na eh, padiliman na rin yung mukha mo eh. Wala nang liig. Ikaw mag-exercise. Huwag mo sabihin, ang bastos mo naman, ang bastos kasi na itong babae na to. Tignan mo. Tapos, yung, nakita nyo ba yun? Yung nang si Cayetano, parang naghahain ng house arrest ni, parang nag-suggest ng house arrest ni Pangulong Duterte kasi hindi pa naman siya nahatulan ng guilty. Iniimbestigahan pa lang eh. So, pwede yung house arrest. Ngayon, ang sagot ni ay kung may mga ganyan pong question, noted po. Puta lang yan, sagot mo, bobo ang puta. Bobo ka ba? Tapos tinanong siya nung reporter na ang sabi, hindi na po ba mangingialam ang palasyo patungkol dito? Ang masasagot ko lang po, noted. Okay na yun na mo. Gago. Anong noted? Sabihin mo, hindi mo lang kaya yung utak ni Cayetano kaya hindi ka makasagot. Kasi putya, pag siya nang kasi si BP Sara medyo medyo alam mo yon yung medyo parang parang kanto-kanto lang yung sagot niya kasi nga parang kanto girl to si ate. Parang kanto girl magsasalita eh. So ang sagot ni BP Sara, bubo ba to? Tanga ba tong nagsasagobyerno? 'Di ba? Ganun ang mga sagot ni BP Sara. Pero pag Cayetanong nagsalita o sumagot sa iyo, ay putya, yari ka diyan. Si Trillanes nga hindi nakapalag diyan eh. Nakita nyo yon yung hinahamon siya ni gumaganon si Trillanes. Hindi kita papapwestuhin dito, gumaganon si gago. Anong hindi mo papapwestuhin? Gumanon si Ano tayo dito sa Senado? Ganyanan? Takutan? Hindi ganyan Senado. Pero kung gusto mo, sige, papatulang kita. Ano pinagsasabi mo? Pahiya si Gagong. Si Gagong Trillanes. Kaya galit na galit si Trillanes diyan kay Cayetano. Oo. Galit na galit yan diyan kaya pinahiya. Ngayon, etong si Claire, medyo siguro putya nakatunog siya eh. Ay, hindi ako uubra dito. Putya, matalino to. Parang gamunggo dito pag putya, subukan niyang sumagot ng pabalang diyan kay Cayetano. Ay, ayariin siya niyan. Oo, totoo. Watcha, tignan mo yung talino ng mama na yan. Kita mo nga, kaya nga natalo din si Marcos nung panahon ng 2016 eh. Kasi etong mama na to, binulgar lahat ng katarantaduhan ng Marcoses eh. Oh. O, diba? O, kaya natalo yan. Hindi yan natalo dahil dinaya lang. Mahina talaga yan. Kasi nga, putangin na. Biruin mo, nung debate siya nun, luton-luto siya eh. Siya ang kamote dun eh. Lagang-laga eh. Ay anong pag-presidential election putyang ina, hindi talaga umatin eh. Tapos ngayon, binigyan siya ng SMNI ng sarili niyang sarili niyang debate. Tapos gagawin ganun. Gigipitin yung SMNI, gigipitin kay OJC. Tapos pinakulong si pastor, o di ba? Wala talagang utang na loob. Ang hayop na 'yan. Ay nito ni Marcos, tanga-tanga ang puta. Pati nga si Manong Chavit nagsalita na rin eh. Sabi niya, huling ko na to sa mga Marcoses. Huling tulong ko na to, huling huling tulong ko na to sa mga Marcoses, hindi na mauulit. Dahil sabi ni Manong, pagkatapos ng eleksyon, parang hindi na ako kilala may Alzheimer yata eh. 'Di ba? Ganon yang kawalang hiya, ganon kawalang hiya ang gobyerno to, puta lang yan. Magtitiis pa tayo ng balik kalahating taon na to, na ba ngayon? 3 years pa ba? 25, 26, 27, 28, 3 years pa. 3 years pa tayo magtitiis sa mga hayop na mga politiko na to, mga trapo. Ay nako.
Kaya hindi mo hindi mo maiwasang to mga to, yung murahin, yung sabihan ng tanga. Kasi puta, simpleng bagay, simpleng gagawin, hindi pa nila magawa. Ang dahil sa pamumulitika nila o dahil sa galit nila sa mga Duterte, talagang kahit mali na, babaliin nilang, gusto nilang baliin para magmukhang tama. Alam mo yun? Tapos yung tama, babaliin nila para magmukhang mali. Tignan mo, yung may mga malasakit sa tao, yung may puso sa mga Pilipino, si Pastor Kibuloy, nakakulong. Diba? Si Pangulong Duterte na naglingkod sa bayan at pinaganda ang Pilipinas, inayos ang Pilipinas, siya nakakulong. Tapos itong presidente na vice president. Sorry. Gusto na kasi natin maging presidente to eh. Itong vice president na maayos na nagtatrabaho ng alam mo yon, nagtatrabaho lang ng maayos eh. 'Di ba? Wala naman siyang ginagawa, wala naman siyang banat nung nasa DepEd siya, wala naman siyang ginagawa, wala naman siyang sinasabi patungkol kay Marcos. Umalis na lang siya sa unit team dahil nga hindi naman nagagawa yung pinangako. Makikita nyo kung gaano kasinungaling tong mga to. Kaya ang mga Pilipino, isipin nyo, ang mga Pilipino ay naniwala kay Pangulong Duterte. Naramdaman nila yung pagbabago, naramdaman ng mga Pilipino yung mga, alam mo yon, yung ligtas, yung hindi kakakaba-kaba kahit saan ka pumunta ng madaling araw, ng gabi. Nawala yung mga adik, 'di ba? Gumanda ang buhay ng mga OFWs. Tapos proud tayong Pilipino tayo dahil meron tayong maayos na presidente. At yung mga OFW natin, hindi sila, yung alam mo yun, proud sila sa trabaho nila. Proud sila na nasa ibang bansa sila kasi ang presidente namin maayos. Ang nangyari, build, di ba? Maayos lahat eh. Within 6 years lang yun kaya nga gusto nating i-extend Sana i-extend natin si Pangulong Duterte kahit 3 years pa para magtuloy-tuloy yung mga pinangako niya o yung mga project niya na gustong matapos. Hindi. Ang ginawa ni Marcos, especially itong si Bongbong Marcos, sinakyan niya yun. Sinakyan niya yung mga ginawa ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Itutuloy natin yung build, war on drugs. Lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte, itutuloy natin at gagawa tayo ng build better more. Yung BBM nga niya sinasabing hayop na yan. So, syempre, ang mga Pilipino, naramdaman na yung kaginhawaan 'di ba? Naramdaman na yung pag-asa, naramdaman na yung ligtas, naramdaman na yung matiwasay na buhay, maayos na pamumuhay, kahit simple lang, walang gulo sa Pilipinas. Kaya ang nangyari, dahil si BP Sara din kasama ni Bongbong Marcos, naniwala ang mga Pilipino na etong presidente na to, itutuloy niya lang Alam mo yun, simpleng bagay, itutuloy mo na nga lang, hindi mo pa nagawa. Pinulitika mo pa yung mga taong tumulong sa'yo. Hindi mo naman gago. Kaya nakakabuisit Tapos ito pa si Dilima. Sabihin pa nito, masyado daw nangingialam ang Supreme Court. Anong gusto mong gawin yan? Panoorin kayo, mga tanga kayo. So, marami pang mangyayari sa gobyernong ito at hintay-hintayin lang natin. Ewan ko ba? Tayo na nga. Ay, nako. Tiis-tiis na lang mga kababayan. Ganun lang ang magagawa natin. Tiis-tiis lang. Wala na tayo ba magagawa kasi sila nandyan Imbes na unahin nila yung mga pangangailangan ng mga Pilipino, inuuna nila yung bulsa nila Tapos may lumalabas nga na issue ngayon patungkol dyan sa cocaine, di ba? Kaya siguro pupunta si Marcos sa US kasi may aasikasuhin yung kaso ng asawa niya. Ang ina, Marcos Pamor. Anyway, maraming salamat mga pare. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. At huwag nyo na rin kalimutang i-like and share. Tapos kita-kits po tayo lagi sa Banateros SMNI tuwing Monday to Friday 8 p.m. onwards, okay?
Tapos huwag nyo kakalimutang i-follow ang aking page, Paring RJ. Yung Paring RJ lang walang TV doon Paring RJ lang. Para, alam mo na. Kasi doon din ako nagpo-post ng mga, natin, yung mga videos natin, mga reels, di ba? Para updated kayo lahat. Okay po ba yun? Maraming salamat ulit mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera,